kill you, kid. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang Memento. Nagsimula ang kwento sa loob ng isang bangko kung saan makikitang pinapahirapan ng mga magnanakaw na may suot na high-tech suit. Ang manager ng bangko, ng mga oras na yun, sinikmuraan siya sa mukha, hanggang sa malaglag ang isa sa mga ngipin nito. Ginawa nila ito para makakuha ng impormasyon kung paano buksan ang safety vault ng bangko. Dahil sa sakit na naranasan, sa wakas, sinabi ng manager na siya ang susi upang mabuksan ang vault. Nang marinig ito ng leader ng grupo, kinaladkad siya nito patungo sa vault upang buksan. Ngunit hindi ito gumana, dahil may isa sa kanyang mga ngipin ang nawawala. Ito ay natanggal nang siya ay pinagtulungang bugbugin. Hinanap ito ng grupo at nang makita ay agad na ibinalik sa kanya. Ilang sandali pa ay bumukas ang safety vault, hindi naman nag-aksaya ng anumang oras ang mga magnanakaw. Pumasok ang mga ito sa safe at kinuha ang daan-daang diamante at isang flash drive na may mga importanteng classified files and videos. Nang makuha na ang kanilang target, isa sa mga magnanakaw ay hindi na kontento. Gusto nitong patayin ang isang security guard na wala naman sa kanilang plano. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan at shootout. Habang nakikipaglaban, hindi sinasadyang na-exposed ang mukha ng leader ng grupo. Ito ay isang magandang babae na nagngangalang Alexis. Dahil sa nangyaring kaguluhan, nagalit si Alexis sa ginawa ng kanyang miyembro, dahilan upang ito ay kanyang patayin. Pagkatapos ay agad silang tumakas. Nang sila ay makalayo na, si Alexis at ang kanyang dalawang kasama na sina Kevin at Raymond ay nagpasyang maghiwalay pansamantala, at magtago sa loob ng isang buwan upang hindi sila masundan. Pinasabog din niya ang van na may bangkay ng kanilang miyembro sa loob. Pagkatapos ng kanilang trabaho, makikitang nagre-relax si Alexis sa kanyang hotel room habang nanonood ng TV, na pinapakita ang balita tungkol sa ginawa nilang pagnanakaw at may sketch ng kanyang mukha. Habang palabas ng shower room si Alexis, nakatanggap siya ng tawag mula sa di kilalang number. Agad siyang lumabas at pumunta sa isa pang kwarto. Ito ay pagmamay-ari ni Kevin. Naghiwalay sila ng kwarto upang maiwasan ang hinala ng mga staff ng hotel. Hinalikan siya ni Kevin at pinapasok sa loob ng kwarto. Si Kevin din ay ex-boyfriend ni Alexis at nagkaroon ito ng bagong plano para sa kanila. Subalit hindi na naipaliwanag ni Kevin ang kanyang plano. Sinabi niya kay Alexis na itago muna ang sarili, dahil ang kanyang kasintahan na si Jessica ay kumakatok sa pinto. Nang bumukas ang pinto, naroon si Jessica na kidnap ng dalawang hitmen. Sa pangunguna ni Washington, gusto ni Kevin na i-blackmail ang senador gamit ang sex video ni Jessica at ng senador na may-ari ng flash drive. Binaril ni Washington si Jessica at pinahirapan si Kevin habang kinukuha nito ang flash drive. Samantala, si Alexis ng mga sandaling yun ay nagtatago sa ilalim ng kama, dahil wala siyang magawa. Naiyak at naawa na lamang siya kay Kevin habang pinapanood ito kung paano patayin. Maswerte naman siya dahil nakita niya ang flash drive na itinago ni Kevin sa ilalim ng kama. Ilang sandali pa, narinig niya na kausap ni Washington ang senador. Nire-report nito ang nangyari. Walang sinayang na pagkakataon si Alexis. Lumabas siya mula sa ilalim ng kama, kumuha ng baril at itinutok ito sa ulo ni Washington. Ngunit, ang kanyang nakuhang baril ay walang bala kaya't mabilis siyang tumakbo mula sa silid ni Kevin patungo sa kanyang sariling silid. Hinabol siya ng mga tauhan ni Washington. Sinubukan naman ni Alexis na harangin ang pinto. Habang nilalagyan ng bala ang kanyang baril, binaril niya ang isang lalaki sa binti kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon upang makatakas. Nang makapasok ang mga ito sa kanyang silid, ginamit ni Alexis ang isa sa kanila upang gawin niyang panangga sa mga ito. Humanga naman si Washington sa kung paano ito dumiskarte at makatakas. Nagpatuloy sila sa paghabol dito. Matalino namang ginamit ni Alexis ang emergency stairs ng hotel, ngunit nahabol pa rin siya at na-corner ng mga lalaki. Nakahanap muli si Alexis ng drain papunta sa laundry room. Pagkatapos ay mabilis na nagpalit ng damit at tumakbo papunta sa parking lot, kumuha ng kotse at mabilis na umalis. Patuloy naman siyang hinabol ng mga tauhan ni Washington habang binabaril ng mga ito ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, hindi na ito nakita ni Alexis at dahil dito, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit,
nakita naman niya ang mga pulis na hinahabol siya at hindi nagtagal pati na din ang mga tauhan ni Washington. Sa sobrang intense ng habulan, tumaob ang sasakyan ni Alexis. Mabuti na lang at siya ay nakaligtas, mabilis siyang tumakbo para puntahan ang kaibigan niyang si Raymond, na bahagi ng nakawan sa bangko. Nang makarating siya sa lugar ni Raymond, sinubukan niyang buksan ang pinto nito. Noong una, ayaw siyang pagbuksan nito, ngunit, pagkatapos niyang sabihin dito ang nangyari kay Kevin, agad nitong binuksan ang pinto. Sakto namang dumating ang mga lalaki at pinagbabaril si Alexis, mabuti na lamang at nakapasok na ito sa loob ng unit ni Raymond. Tinawagan naman agad ni Alexis ang asawa ni Kevin na si Penny. Sinabi niya dito na umalis na sa kanilang bahay at dalhin ang mga ninakaw na diamante, subalit, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil hindi agad ito naniwala kay Alice. Nang mga sandaling yun, si Raymond ay naghahanda para sa isang labanan. Hinihintay niyang dumating si Washington at ang mga tauhan nito. Umupo siya na may hawak na baril sa harap ng elevator at humanda sa pagpatay, subalit sa kasamaang palad, binaril siya ng isang sniper sa bintana bago pa siya makapatay ng mga kalaban. Samantala, nakapasok na si Washington at ang kanyang mga tauhan sa unit at hinanap si Alexis, ngunit hindi nila ito mahanap. Sa kabilang banda, si Penny na hindi naniniwala kay Alexis, ay nagpas siyang hanapin ng mga brilyante at pera na itinago ni Kevin. Nang makita ang mga ito, hindi sinasadyang nabasag niya ang bintana ng kanyang sasakyan, pagkatapos ay pinagpalit niya ang mga basag na salamin sa mga brilyante na nasa kanyang bulsa. Sa ibang eksena, nalaman ni Washington ang phone number ni Penny sa pamamagitan ng pagpindot sa redial button sa telepono na ginamit ni Alexis. Nakausap niya ang anak nitong si Matthew at nilinlang at pinahanap ang address ng kanilang tahanan. Nang mga sandaling yun, si Alexis ay nagtatago sa kisame nang marinig ang plano ni Washington na pumunta sa bahay ni Penny. Samantala, paalis na si Penny kasama ang kanyang anak nang dumating si Washington at ang kanyang mga tauhan. Sinaktan nila si Penny dahilan upang mawalan ito ng malay at kinuha ang mga brilyante dito. Ngunit nagawa namang makatakas ni Matthew sa mga ito. Ilang sandali pa ay biglang lumitaw si Alexis at nakipaglaban sa mga tauhan ni Washington. Isa-isa niyang pinatumba ang mga ito na nagligtas kay Matthew. Sa kabilang banda, nagising na si Penny at sinubukang labanan ng isa sa mga tauhan ni Washington na gustong manakit sa kanya. Samantala, nakahanda na sana si Alexis na mamatay sa kamay ng isang lalaki dahil nahirapan siyang magpumiglas dito. Mabuti na lamang at naligtas siya ni Penny sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ng lalaki gamit ang laruan ng kanyang anak. Nakaramdam ng konting kaligtasan sila Alexis at Penny ngunit hindi din yun nagtagal. Dahil nang subukan nilang buksan ang flash drive na nasa kanila, nalaman nilang may tracker ito, dahil dito nakaramdam sila ng takot. At sa mga sandaling yun ay plano ni Alexis na pigilan si Washington. Samantala, kausap ni Washington ang senador at hindi ito nasisiyahan sa nangyayari, ayaw naman niyang humingi ng tulong mula sa iba na inirerekomenda nito. Pagkatapos nilang mag-usap, nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Alexis na hinahamon siya. Dahil naisip nilang sila ay masusundan, nagpasya si Washington na umalis sa hotel dala ang mga bangkay ni na Kevin at Jessica. Sinundan sila ni Alexis at nakarating sa isang lumang warehouse. Mabilis na inatake ni Alexis ang isa sa mga tauhan ni Washington, at wala siyang inaksayang oras, kinuha niya ang ulo ni Jessica para gamiting ebidensya. Nang dumating si Washington, susunugin na sana niya ang katawan ni na Jessica at Kevin nang makatanggap siya ng tawag mula kay Alexis. Nagbanta ito na babarilin ang kanyang tauhan kapag hindi nito binalik ang mga diamanteng kinuha nito. Nakipagnegosasyon naman si Washington sa kanya habang hinahanap na si Alexis ng mga tauhan nito, ngunit natagpuan nila ang mga bangkay ng kanyang tauhan, katabi ang isang bombang handang sumabog anumang oras. Ngunit nakaligtas si Washington at ang kanyang mga tauhan sa pagsabog. Galit na galit siya kay Alexis. Umakyat siya sa itaas habang sumisigaw na kinakausap ito. Sinabi niya dito na ibibigay niya ang mga brilyante at pagkatapos nun ay biglang lumabas ito mula sa likuran. Sa kasamaang palad, habang si Alexis ay akmang itutulak si Washington, hinampas naman siya ng isa sa mga tauhan nito sa ulo dahilan upang mawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Alexis na nakatali sa isang upuan kasama si Washington at ang kanyang mga tauhan na handang saktan siya anumang oras. Doon ay ipinakita ni Washington kay Alexis ang bag ng brilyante na gusto niya. Ngunit nang buksan niya ang bag ay may lamang basag na salamin.
na maaalalang inilagay ni Penny. Sinubukan ni Washington na pilitin si Alexis na sabihin kung nasaan ang flash drive, nagbanta din ito na pahihirapan siya ngunit tumanggi si Alexis na sabihin dito kung nasaan ang flash drive, kaya't nagpa siya itong pahirapan siya ng malala, sa kabila ng mga sakit at halos mabali ang kanyang mga binti, na natiling tahimik si Alexis. Humanga naman dito si Washington, alam niyang dating miyembro ito ng United States Special Forces na may mataas na kasanayan sa pagnanakaw, sa kasamaang palad, isang insidente sa kanyang nakaraan ang naging dahilan upang aksidenteng mapatay ni Alexis ang isang inosenteng pamilya. Dahil sa trauma na ito kaya huminto siya sa kanyang trabaho. Ito rin ang dahilan kung bakit sinubukan ni Alexis na protektahan ang pamilya ni Kevin dahil ayaw na niyang maulit ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Sa oras na yun, ginamit ni Washington ang trauma ni Alexis at ang kanyang pagnanais na protektahan ang pamilya ni Kevin, sinubukan niya ulit hingi ng flash drive dito ngunit matigas si Alexis. Sa kasamaang palad, dahil nasaktan na ito ng husto kaya't nakipag-deal na din ito kay Washington, sinabi niya dito na inutusan niya si Penny na isecure ang flash drive at ilagay ito sa isang locker sa Cape Town Airport pagsapit ng alas 9 ng gabi. Pagkatapos nilang gumawa ng kasunduan, biglang sinaksak ni Washington si Alexis sa hita para hindi na ito makatakbo. Ilang sandali pa, pumunta na sina Washington at Alexis sa airport gaya ng plano, ngunit may babaeng nakabunggo kay Alexis at palihim na ibinigay sa kanya ang susi ng locker kung saan nakatago ang flash drive. Binigay ni Alexis ang susi kay Washington ngunit hindi ito lubos na nagtiwala sa kanya. Pinahawak nito sa kanya ang susi at inutos na siya mismo ang magbubukas ng locker. Samantala, ang babaeng nakabangga kay Alexis ay walang iba kundi si Penny. Sinubukan nitong mag-ingat dahil nakakalat ang mga tauhan ni Washington at anumang oras ay pwede siyang mahuli. Habang naglalakad si Penny, nagbasa siya ng dyaryo, nakita niya ang mukha ni Alexis at napagtanto niya na sina Alexis at Kevin ay nakagawa ng krimen. Samantala, nang dumating sila Alexis sa locker room, dahan-dahan niyang binuksan ng locker, sa loob nito ay may isang box at kinuha niya yun. Maingat pa rin si Washington kaya't sinabihan si Alexis na buksan ang box. Nang buksan niya ito, agad niyang pinasuri sa assistant nitong si Clinton, at nang buksan ito ay nagulat siya sa laman nitong bomba. Ang pagsabog ay nagpalipad kay Clinton at nagdulot ng kaguluhan sa paliparan noong mga oras na yun. Ang mga tao ay nagpanik at nagkagulo. Napagtanto naman ni Washington na ang flash drive na hinahanap nito ay itinago sa kanyang tay ni Alexis nang magkita sila sa hotel. Nagkaroon naman ng away sa pagitan ni Clinton at ng security officer sa paliparan at kalaunan ay binaril at napatay si Clinton, habang nakuha naman ni Alexis ang flash drive mula sa pagkakatali ni Washington na tumakas palabas ng airport, na iligtas naman ni Alexis si Penny na nahuli ng mga tauhan ni Washington. Sa wakas ay nakaligtas si Penny at nakatakas din sa paliparan. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Washington na manatiling kalmado at umalis sa airport ng tahimik, ngunit hinarap siya ng mga pulis at itinutok sa kanya ang kanilang mga baril. Hindi nagtagal, nakaalis din si Alexis sa airport, at nang makita si Washington sa harapan ng mga pulis, umarte siya na parang babarilin siya ni Washington. Nang makita ang mga kaina-hinalang galaw ni Washington, hindi na nagdalawang isip ang mga pulis, agad siyang binaril hanggang sa ito ay mamatay. Samantala, matapos ang barilan, inimbestigahan si Penny ng mga pulis tungkol sa insidente sa airport, habang siya ay kinakausap, natagpuan ng pulisya ang ulo ni Jessica na iniwan ni Penny sa paliparan. Nakakagulat ang itsura nito, dahil ang ulo nito ay may nakalagay na diamante. Pinagpalagay ng mga pulisya na si Alexis ito, ang gumawa ng pagnanakaw sa bangko. Samantala, si Alexis ng mga sandaling yun ay bumili ng tiket sa eroplano, gamit ang isang peking pagkakakilanlan at pasaporte upang makatakas. Sa eroplano, nakita niya ang dati niyang kaibigan na isang eksperto sa paghahak. Sinubukan niyang ipahak ang flash drive at doon natuklasan ni Alexis na naglalaman ito ng mga plano at ebidensya ng mga ginawang krimen ng senador, at nakasaad din dito ang plano nitong magsagawa ng kudeta at mag-takeover sa gobyerno. Matapos malaman ang katotohanan, nakatanggap muli si Alexis ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang MacArthur na siyang kapalit ni Washington. Binantaan siya nito at inutos na ibalik ang flash drive na ninakaw niya. Si Alexis na mga oras na yun ay pagod na sa lahat ng mga banta, kaya't mariin at mahigpit niyang tinanggihan ito. Pagkatapos, tumawag si MacArthur sa senador, at inireport ang kanyang kabiguan.
Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ay pakitype naman sa comment section ang salitang maganda. At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.